Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Oy, by the way patuloy na lumalago at lumalawak ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Unti-unti lang umaangat na rin po ang ating subscribers at patuloy naman po ang ating mga viewers sa ating mga manonood. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking asawa, sila Langging at ang aking mga anak. Ang inyong patuloy na pagsuporta na mabubuhay po ang channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you din po sa inyong pagtitiwala, pag-follow sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Personal ko po na account yan at ako po at ang pinsan ko na si Obel ang nagme-maintain ng Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Doon naman po sa nanonood at nagsusubaybay sa aming partnership ni Ma'am Lorraine sa Bigwas ng Agila, tuloy-tuloy lang po ang ating pagsusumikap na maiangat po ang kamalayan ng ating mga mamamayan. And of course, sa nagtatanong palagi kung paano ba makakapagbigay ng konting suporta para kay Ka Eric at sa ating advocacy program na Ka Eric Bangon Sambayanan People's Movement, ang ginagamit po natin ay ang numero sa GCash line na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric 0916-308-7710. Langging Puputski po, kay Rohilda Celis po ang pangalan dyan at siya na rin po ang mag-facilitate ng mga support and coordination ng pagbibigay ninyo ng tulong. At sa oras na ito, hindi lang po ang 8 billion pesos na notice of suspension laban sa Department of Agriculture, almost 1 billion sa Commission on Higher Education, and almost 12 billion pesos po sa DSWD. At ngayon ay 17 billion pesos na tumataginting ang idiniklara ng Commission on Audit na may notice of disallowance and notice of suspension sa mga kagastusan ng DPWH. Ano po ang ibig sabihin kung ikaw ay na-issuehan ng notice of suspension, ng notice of disallowance? Ibig sabihin po, kulang sa pagpapatotoo na tama ang paggamit ng pondo. Pangalawa, ikaw ay mayroong mga questionable transaction na ginawa. At number 3, there are indicators of possibility of corrupt and anomalous practices. Indicator or mga possibilities. Pero kung ganun kalaki po ang mga pera, halos sa lahat ng ahensya at sangay ng gobyerno ni Marcos Jr. at nila Romualdez, hindi pa natin na-audit at nakita kung paano naman naglapastangan at nag-abuso ng pondo ang House of Tambaloslos sa House of Representatives. Ito po ay mga executive branch agencies of government, DSWD, Department of Agriculture, CHED or Commission on Higher Education, and ngayon naman ay ang DPWH. Matatandaan po natin na si Henry Alcantara umaabot po sa mahigit kumulang mga 3 billion pesos ang ninakaw niya. Inamin niya po ito Langging. Inamin niya po ito, 3 billion. Ang ibinalik niya was only 181 million. No? Kulang-kulang lang 200 million. So mayroon pa siyang natitira na mga 2.8 billion. Mantakin mo, 2.8 billion for a district engineer sa District Engineering Office. Eh di magkano kay Yusek Bernardo at kay Yusek Cabral? Mga undersecretary po yon sa DPWH. Ang kay Manny Bunuan, itong kulukoy na nagmamalinis. At dati ay playing innocent na DPWH Secretary ni Marcos, Magkano sa kanya kung ang kay Henry Alcantara ay mga 3 billion ang ninakaw niya at nagsauli lang siya yata ng 181 at mayroon pa siyang 2.8 billion pesos na hindi na isauli
kay Bryce Hernandez na isa lang din pong engineer officer dyan sa DPWH Bulacan, mga 2 billion din po halos ang ninakaw. At wala pang nagsauli nito, no? So, ganun po kalala, ganun po kamalaganap at ganun kamalubha ang antas ng sistematikong pangungurakot sa DPWH. Pero baliwala lang kay Marcos Jr. Andyan lang din po sila Bunuan. Hindi pa rin na-confiscate ang mga properties nito, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga bank and financial transactions, at ang kanilang mga bank deposits, samantalang ang Kingdom of Jesus Christ, sila Pastor Kibuloy at ang mga ministro nila nakakulong na, ay dinudurog pa ang buong ministry properties nila upang sila ay paluhurin na iisa lang ang complainant, hindi pa establish kung totoo at tama ang kanyang binabanggit, itong si alias Amanda, pero kung tratuhin po si Pastor Kibuloy, ay sobrang-sobra pa sa isang convicted na kriminal, ay wala pa namang patotoo sa mga sinasabi laban sa kanya, mga kababayan. Ang ibig po nating sabihin, itong notice of disallowance and notice of suspension of payment na pinalabas ng Commission on Audit laban po dito sa Department of Agriculture, Department of Education, Commission on Higher Education, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD, at pati po ngayon sa DPWH, nagpapakita po ng malawakang simptomas that indeed the monumental restoration of plunder and corruption under the Marcos Romualdez government has been fully accomplished. Lubusang nanumbalik po ang sistematiko at malawakang pangungurakot at pandarambong sa ilalim ng gobyerno nila Marcos at nila Romualdez. Nagpapakita po ito na tama lamang na dapat ay magpapatuloy ang paglulunsad ng pagpupuna at pag-i-expose dito. At tayo po ay nagpapasalamat kay dating Congressman Mike Defensor sa patuloy nitong matapang na paninindigan na harapin po itong uri ng mga itinatago na mga mahahalagang impormasyon patungkol sa pagsambulat nitong iskandalo ng mga disallowances and suspension of payments na inilabas ng Commission on Audit. Kay Sara Duterte, ultimo 125 million pesos lang na confidential fund at yung 500 billion daw na confidential fund sa Office of the Vice President, lahat ng ito po ay nasagot at nabigyan ng pagpapaliwanag doon sa Commission on Audit, kaya naglabas ang Commission on Audit ng unmodified findings. Pag sinabing unmodified findings, ang rating po niyan mataas, walang problema, walang baldado na transaksyon, walang anomalya. Ang itinuturo ng mga grupo nila Marcos na gustong palabasin na inabuso at nilapastangan ni Lustay ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund allocation. Samantalang ito, walang investigasyon. Billion po ang disallowances na inilabas ng COA at notice of suspension. 8 billion pesos sa Department of Agriculture, 12 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development, 1 billion pesos halos sa Commission on Higher Education, and ito pa, 17 billion pesos sa DPWH, mga kababayan. Mayroon pa sa DOH na mahigit din sa 4 billion pesos ang hindi maipalawanag na mga transaksyon. 4 billion pesos. Kaya, hindi po nakakapagtaka na taon-taon ay nangungutang ang gobyerno ni Marcos lamang mapunuan po ang mga bilyon-bilyon hanggang trilyones na nawawala sa kaban ng bayan. Kaya umuutang para pagbayaran at pagtakpan ang mga nawawalang pondo, gumagapang na ang ekonomiya at ang buong pamahalaan at ikakarga. Generational debt burden. Ibig sabihin po, henerasyon ng mga mamamayang Pilipino at mga anak nila ang magbabalikat nitong 1.4 to 1.6
trillion pesos na inuutang taon-taon nitong utang ng ina na gobyerno ni Marcos upang pagtakpan at pagtabun-tabunan ang mga nawawalang pundo dulot ng anomalya at pangungurakot. Nakakalungkot, nakakagalit, yes. Lenten season ngayon or Lenten break for the Holy Week, pero hindi po naaampat at hindi nawawala ang ganitong uri ng iskandalo ng pagkakaroon ng pangungurakot sa gobyerno. Kaya naman po, sana ay makita ito ng ating mga mamamayan at ng mga institusyon ng gobyerno na napakalubha at napakalala na po talaga ang inabot ng antas at lawak at lalim ng korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, sapagkat ang pasimuno nito mismo walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. Yan ang katotohanan na naghuhumiyaw. Yan ang katotohanan na hindi mapipigilan. At nung nakaraang araw, nakasama ko po sa talakayan ng Taong Bayan itong Senior Financial and Economic Analyst sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa katauhan po ni Cora Guidote. At bilang isang financial economic analyst, hindi po niya masisikmura ang mga pangbabaluktot na nangyayari po at mga maanomaliyang nagaganap sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa usapin ng pananalapi at ekonomiya ng Pilipinas. Kaya siya nag-resign. At isa po sa malinaw na nakita doon ay ang tinawag niya ang buong gobyerno ni Marcos. Siyempre, kasama sila Romualdez, scammer. The government of Marcos and Romualdez is the biggest scam na nanloloko, nananamantala at umaabuso sa taong bayan. Using the powers of the government, hindi lamang korupsyon, kundi big time korupsyon. Hindi lamang plunder, kung hindi massive plunder. Malawakan, maramihan, malakihang pagnanakaw. Kaya taon-taon po nagkakaroon tayo ng budget deficit. Ibig sabihin po, kulang at kapos ang budget at pondo dahil ninanakaw at kinukurakot, at kapos din po ang income, talo din po ang trade deficit natin, napakalaki. Kaya taon-taon obligadong mangutang upang ilubog sa pangungutang ang buong gobyerno dahil pinagtatakpan at pinagtatabunan ang mga ninanakaw sa gobyerno. That is how the never-ending debt cycle o yung walang humpay na pag-ikot at pag-inog ng ekonomiya ng Pilipinas na nakabatay sa baluktot na konsepto ng pangungutang upang pagtakpan ang depisito o kakulangan na ang pinagmumulan ay ang pangungurakot, pandaraya, at pati na rin po ang pagkalugi natin sa ating negosyo, import versus export. Talo po ang ating ekonomiya. So the never-ending debt cycle proves the reason why sa loob lamang ng 3 taon halos, hindi pa natatapos, ni Marcos ang kalahati ng kanyang termino. Sa 6 na taon niyang termino ay mayroon po siyang idinagdag na 5 trilyon. 5 trilyon na utang na pagbabayaran ng mga mamamayang Pilipino. At ito ang ating pinupuntuhan, na kahit mangutang paulit-ulit si Marcos at ipapabalikat at ipakakarga ito sa henerasyon ng mga Pilipino, kung kaliwat kanan po ang pagkalubog sa korupsyon at kumunoy ng pangungurakot at pandarambong ng halos lahat ng sangay ng gobyerno na effectively ay pinanumbalik ni Marcos nang siya at ang kanyang pinsan ang naging pasimuno o naging pinakautak nitong nakawan at pandarambong. Useless po ang patutunguhan ng trilyon-trilyon na inuutang niya. On the average po, mahigit 1.3 trillion pesos ang inuutang ni Marcos sa utang na ina ng gobyerno niya taon-taon in just 3 years, mga kababayan. No? Mga kababayan, umabot ng 5 trilyon ang idinagdag na pangungutang ni Marcos. Lugmok lagapak po ang buong bansa habang tiba-tiba at bundat ang bulsa
nila Marcos at Romualdez. At ito ang patotoo. Itong notice of disallowances and notice of suspension of payment na inilabas po ng Commission on Audit laban sa halos lahat ng sangay ng gobyerno sa ilalim ni Marcos. This is the worst, the biggest robbery of the government by the government itself through massive corruption is the government of Marcos and Romualdez. Yan, mga kababayan, ang pagninilay-nilayan natin. Let us reflect on that. Deserve ba natin ang ganitong uri ng gobyerno? Ang ganitong uri ng kalapastanganan at abuso sa pundo at kaba ng bayan at ang pagdarahop at paggapang sa kahirapan ng mamamayan? Dulot ng isang nabubulok, morally bankrupt, totally corrupt, and absolutely anti-people na uri ng gobyernong mayroon ngayon sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. The answer will depend on the people kung magpapatuloy ito o tatapusin natin. Kayo po ang makakasagot niyan. Ako po ay nagpapaliwanag lamang. But of course, at the end of the tunnel, there will always be the light that will open up new day, new hope, and the possibility of change. Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Yan po ang ating habilin. Ito po si Ka Eric na nakasama ninyo dito sa Balita at Talakayan. Huwag po nating kalimutan, mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!